So praise the Lord. Salamat sa Panginoon for this opportunity to again share the Word of God with you, unto you. At sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin yung atin pong tinalakay nung nakaraan, which is pinamagatan natin the power of stepping out in faith. Last week we talked about, dinefine natin kung ano ang ibig sabihin natin, what do I mean kapag sinabi nating stepping out in faith. Taking action, making decisions, or initiating movement, paggawa ng hakbang, based on your belief, which include your vision, conviction, and purpose. In short, it is stepping out based on what you already know, according to the Word of God. Amen. Paghakbang na merong pananampalataya, kahit na hindi mo pa alam kung ano ang kompletong kalalabasan nito, ibig sabihin ang pagkakasunod-sunod, pagkakatagni-tagni ng mga event, but you know for sure relying solely on the character of God. Pinagkakatiwala mo ang bawat hakbang ng iyong ginagawa base sa iyong alam patungkol sa salita ng Diyos kasi ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na kumbaga na iyong pinanampalatayanan na humakbang. Amen? And stepping out in faith, pangalawang ibig sabihin ito, ito ay patungkol sa not giving in or hindi pagpayag or hindi pag-ayon na lamang doon sa whatever challenges that you are facing that try to overcome you and bring you down. So kahit na meron tayong mga kinaharap ng mga challenges, halimbawa may mga panahon na tayo ay nakakaramdam ng challenge sa ating health. So tayo ay stepping out in faith ay hindi pagpayag lamang doon sa ating mga nararamdaman o kaya naman tayo ay nakakaranas ng challenge financially. Ang pag-step out in faith ay hindi yung sinasabihin na lamang natin na, ay Lord, bahala ka na dito sa sitwasyon na ito. Ang pag-step out in faith is yung believing that something better is going to take place. Amen? And taking courageous steps that aligns with your vision or calling. So hindi ka papayag. Amen. You speak to the challenges. You speak to your giants, you speak to your mountain, you speak to your storm. Yun yung sinasabi natin na paghakbang ng naayon sa ating pananampalataya. And then tinalakay din natin last week the danger of doing nothing. Kapag tayo ay wala ng ginagawa, halimbawa sa buhay natin na sinasabi natin, Lord, bahala ka na, hihintay na lamang ako kung anong mangyayari. Ang panganib doon ay hindi lamang hindi tayo umuusad ng papasulong, kundi tayo ay umuurong. Kasi nabanggit natin nung nakaraan, sa ekonomiya ng Diyos and in God's divine order of things, meron tinatawag na walang neutral ground. So ang ibig sabihin na kapag ikaw ay hindi sumulong, hindi po pwedeng ikaw ay nananatili lamang. Kumbaga tayo ay nagkakaroon ng movement na papaurong. Halimbawa sa mga tinatawag na mga believers, born-again Christians, minsan na pagkakamalian natin ito, iniisip natin na para tayong nagiging makadiyos kapag tayo ay hindi humahakbang, na we're waiting on God. Amen. Pero sa totoo lang, tamad lang tayo na gumawa ng mga bagay na dapat nating gawin kung ano ang dapat na gawin. Amen. Wala tayong hindi natin nagagamit yung ating authority to move. Amen. According to our conviction, according to our beliefs, according to our vision, according to our calling. Amen? At ito yung pipick upin natin sa umagang ito. So, what happens when we step out in faith? So, number one, para lang makita natin, number one, there is a divine orchestration that is taking place when we begin to step out in faith. Merong divine orchestration na nangyayari. And number two, ito yung pipick upin natin ngayon. Ito ang mensahe ng Panginoon. It brings spiritual growth and stability. Sa ating paghakbang sa pananampalataya, mga kapatid, ang nangyayari at nagdadala ito sa atin ng paglagong spiritual at stability sa buhay natin na hindi nangyayari kung tayo ay hindi humahakbang sa ating pananampalataya. At binanggit ko na ito na minsan, sinabi ko na ang
problema sa maraming Kristiyano ay hindi yung kakulangan ng sa mga naririnig natin. We don't lack revelation. Hindi tayo nagkulang sa mga kapahayagan, hindi tayo nagkulang sa ang Diyos ay nagbigay ng instruction. Hindi tayo nagkulang doon sa ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin, nagpapakita ng mga himala sa buhay natin, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi nagkulang ang Diyos. Ang kulang sa atin ay yung paghakbang natin sa ating pananampalataya. Sapagkat hindi natin naunawaan na kapag tayo ay humahakbang sa ating pananampalataya, nagbibigay ito ng paglago. Nagbibigay ito ng spiritual growth and stability sa buhay. Ang ibig sabihin, hindi tayo nananatili na ganun pa rin, katulad ng dati. Kapag tayo ay humahakbang, natututong humakbang sa pananampalataya, at kung humahakbang tayo ayon sa ating calling, nagpa-progress tayo, nagkakaroon ng pag-usad ang buhay natin, at makikita natin na unti-unti tayong nagtitibay, lumalago. Ang problema sa maraming mananampalataya, we wonder na tayo ay uma-attend naman ako ng church. Kada Sunday, nandoon naman ako. But the question is, ang tanong, sa mga narinig mo bang mensahe, hinahakbangan mo ba? Kasi nandoon yung paglago. And to mind you, mga kapatid, ang paglago ay hindi para sa pastor ninyo. Pero ang unang-unang makikinabang kapag kayo ay lumago, sarili nyo. Halimbawa sa akin, paghalimbawa, makikinabang din ako kung kayo ay lumago, nagagamit kayo, hindi kayo nagiging ang isang Kristiyano na hindi lumalago, sa halip na ito ay naging pagpapala, ito ay nagiging problema. Alam po ba ninyo 'yan? Sa pamilya ninyo, halimbawa, ang isang anak ninyo kapag hindi lumalago, kapag siya ay lumago, pagpapala. Kapag nagkakaedad, di lumalago, problema. Sa church, ganun din. So, nais ng Panginoon sa atin, tayo ay lumago, but hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa ating sarili. Sabi ni Peter, for this reason, sabi niya, make every effort. Sabi niya, imagine ninyo, nagsasalita si Pedro sa mga mananampalataya. Imagine ninyo, sinasabi, imagine ninyo si Pedro ay nandito. Sabi niya, make every effort. Make every effort to what? Make every effort to add to your faith. Idagdag ninyo sa inyong pananampalataya. So, nanampalataya na rin kayo. Halimbawa, nanampalataya kayo kay Jesus. Sumunod, sabi niya, make every effort. Gayong nanampalataya kayo, make every effort to add to your faith goodness. Unto goodness, knowledge. Unto knowledge, self-control. Unto self-control, perseverance. Unto perseverance, godliness. Idagdag ninyo ito, ang mga bagay na ito. Sangkapan pa ninyo ang inyong pananampalataya. Kung gagawa kayo ng chop suey, idagdag ninyo ito. Amen. Idagdag ninyo itong sayote, carrots. Wag lang yung chop suey ninyo ay isa lang na isang gulay lang ang nandiyan dyan. Mag-chop suey ka na din lang, kompletohin mo. Unto godliness, mutual affection, unto mutual affection, love. And verse 8, for if you possess these qualities, kapag tinaglay ninyo ito in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi tayo nagsusumikap na dagdagan itong ating pananampalataya, idagdag ito. Nagiging ineffective tayo and unproductive. Kahit na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi po ba? Every act of stepping out in faith is an opportunity for personal growth. Ang bawat paghakbang natin sa pananampalataya, huwag nating baliwalain. Halimbawa lang, kahit sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, sa preaching, for example, may nare-receive tayo na instruction, may nare-receive tayo na liwanag, may nare-receive tayo na revelation, may nare-receive tayo na ito pala yung dapat gawin. Nakaka-receive tayo ng
pang-unawa. Naunawaan natin kung bakit ito nangyayari sa pamilya ko, bakit ito nangyayari sa mga anak ko, bakit ito nangyayari sa buhay ko. Ano nakikita natin pero wala pa rin tayong ginagawa. What's the use of it? Kaya walang nangyayari. So ganun pa din, walang pagbabago. Kasi wala tayong ginagawa nang naayon doon sa ating napakinggan. Yung active na paglago, aktibong paglago ng pananampalataya, creates a beautiful upward spiral. Every step we take toward God multiplies our capacity for joy, wisdom, and stability. Ang buhay natin kapag tayo ay lumalago, makikita mo na parang meron siyang spiral. Spiral of joy. Nagiging parang dati ikaw ay wala namang kasaya-saya sa buhay mo. Lagi ka lang galit. Amen. Pero kung tayo ay lumalago, nagkakaroon tayo ng the mind of Christ, nagkakaroon tayo ng pang-uunawa ng higit kaysa sa ating pang-uunawa na sa ating kaisipan lang. Naunawaan po ba ninyo ako? Nagkakaroon siya ng spiral na paglago. Pag-ikot ng papataas, meron kang joy, pang-unawa. Nagkakaroon ka ng karunungan. Kahit na ikaw ay tumatanda na hindi galit ang nararamdaman mo. Kasi ang laman na ito talagang gagantihan. Ang laman na ito talagang gagawin yan yung mga bagay na makalaman. Pero the more na tayo lumalagong spiritual, mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, ang buhay natin ay umaangat mula sa lupa. Sa pangalawang paragraph ko na lang babasahin, like physical exercise that increases our strength and energy, katulad pag-exercise, na nagbibigay sa atin ito, nag-i-increase ito ng ating strength and energy. Katulad din ito ang paglagong spiritual. Spiritual discipline enhances our ability to experience God's presence and power in our life. Spiritual discipline enhances our ability to experience God's presence and power in our daily life. Avoid spiritual atrophy. Iwasan natin yung tinatawag na spiritual atrophy. Sabihin nga po natin yung word na atrophy. Ang word na atrophy ay, sa salitang Tagalog ay pagsasayang o pag-aaksaya. Pero pag tinawag natin, sinabi natin, mayroong term na tinatawag na muscle atrophy. Yung muscle atrophy, ganito yon. Ang muscle atrophy is yung sa letter A, yung muscle niya yan, active and healthy muscles. Kaya yung malaki. Di ba yung kanyang muscle? Yung muscle red. Right? Pagka healthy and active yung muscle, lumalaki. Katulad ng pananampalataya, halimbawa, ang pananampalataya kapag ginagamit mo, ay lumalaki ang pananampalataya. So, ibig sabihin, dati hindi mo kayang buhatin ng isang balde or galon lang kasi wala kang pananampalataya na ganon. Pero the more na exercise mo ang pananampalataya mo, eventually, hindi na lamang isang galon ang mabubuhat mo, kundi kaya mo nang buhatin ang isang balde. Ay, galon na, maliit na galon, yung tinutukoy ko nung una. Kasi nag-build up ka ng muscle mo. Faith is like that. Kapag tayo ay limbawa, nakontento tayo sa walang ginagawa, hindi na exercise ang faith muscle natin. Kaya ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng faith atrophy. Hindi muscle atrophy. Pero just to illustrate, yung muscle atrophy, itong A is active and healthy muscle. Ito yung pangalawa, yun yung tinatawag natin na mayroong muscle atrophy yan siya. Yung disuse over time or inactive na muscle. Hindi siya nagagamit na muscle. So kapag hindi nagagamit ang isang muscle sa bahagi ng katawan mo, hindi lamang sa ito ay hindi nag-expand, kundi ito ay lumiliit. Nagiging abnormal siya sa kanyang paglaki. So ang muscle atrophy, ito pa yung isang muscle atrophy. Yung normal muscle, halimbawa kung ikukumpara mo sa paa mo, ikukumpara mo yung nasa left ko dito, nasa left, ay yung normal na muscle. Pero yung sa kaliwa niya, yun yung atrophy muscle.
it weakens or reduction of muscle must cause either by age or starvation or nerve injury or lack of physical activity. So abnormal siya. Pero ang isang muscle, halimbawa kapag ginamit ang isang muscle, nagiging normal siya. Amen. Nasusundan po ba ninyo ako? Ang pananampalataya natin mga kapatid ay ganun din. And I pray na ma-realize natin ito sapagkat kung gusto mo magkaroon ng pananampalataya na malakas, matatag, nagkakaroon ka ng spiritual stability and strength, you have to exercise your faith. Amen. Hindi ka makontento dapat sa wala kang gagawin. Kasi kung wala kang gagawin, magkakaroon ka ng imbalance sa iyong sarili. Amen. Meron ka dapat gawin. Unfortunately, ito yung hindi natin minsan sa mga maraming mananampalataya, kahit na siguro nandito o wala dito, nawawalan natin ng pagpapahalaga ito sa sarili natin. Ang ginagawa natin, naghihintay na lamang tayo sa Panginoon na, Lord, magbiyaya ka kung magbibiyaya ka. Maghihintay na lamang ako ng grasya, Panginoon. Amen. No wonder na parang walang nangyayari sa buhay natin from year 1 to year 2, year after year, walang paglago na nakikita sa buhay natin. Walang nangyayaring progress. Tayo ay nagdidigress na tinatawag. Kasi hindi na-exercise ang ating pananampalataya. So, imbes na tayo ay nagiging pagpapala, tayo pa ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng iba minsan. Amen. Kasi halimbawa, kapag ang isang mananampalataya hindi lumago spiritually, nagiging katitisuran. Amen po ba? Praise the Lord. But yun yung nagagawa, avoid spiritual atrophy na tinatawag. Yung faith atrophy. At nais ko lang banggitin dito sa bahaging ito, mga kapatid. Note na we do not do this on our own. Yung ating halimbawa, spiritual diligence natin, hindi natin ito ginagawa ng naaayon sa sariling lakas. Hindi din natin ito ginagawa, halimbawa, halimbawa, Monday, gagawin ko na, magbabasa na akong Bible, mananalangin na ako. Kasi natatakot ka na magkaroon ka ng muscle atrophy or spiritual atrophy. This is not about doing it out of fear, ika nga. It is not about perfection, but progression. Magpo-progress tayo. Gagawin natin ito dahil sa gusto nating lumago. Gagawin natin ito kasi gusto nating makita ang pagbabago sa buhay natin na unang-una na tayo ang mapagpapala. Conclusion, the power of taking action is not about perfectionism or earning God's love. Hindi din natin ginagawa ito para mahalin tayo ng Diyos ng higit. Kasi hindi mo na mababago ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Mahal ka ni Lord. Amen. Kahit na basahin natin yung Bible natin, alam natin na mahal tayo ni Lord. Hindi natin basahin yung Bible natin, mahal pa rin tayo ni Lord. Hindi nagbabase yun doon. Halimbawa sa hindi pagbasa ng Bible o hindi pananalangin. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. But this is not about perfection or earning God's love. It's about stepping into the abundant life that He's designed for us. Every act of obedience, bawat pagakbang ng ating pagsunod, every step of faith, every moment we chose to engage rather than retreat, it opens the door to experience God's goodness that we could never possibly access through positivity. Pagka ginagawa natin, tayo sumusunod, nananalangin tayo, halimbawa, na-experience natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin ng higit. Na hindi natin na-experience kapag tayo ay nagiging passive lang o wala tayong ginagawa. Passive. Right? Bilang way of application, pag-a-apply natin, i-identify natin ang area sa buhay natin where God might be calling you to step out in faith. Para mabigyan natin ng application ito.
Nasa inyo din kung merong gagawin tayo sa ating pananampalataya, kung tayo magkakaroon ng spiritual discipline sa buhay natin o hindi. Gagawin ba natin yung mga bagay lamang na ginagawa natin ng dati, na ganun pa din sa bawat araw? O magbabago tayo ng habits sa bawat araw upang tayo ay makapag-develop ng growth and stability sa buhay natin spiritually at hindi tayo magkaroon ng tinatawag na faith atrophy or spiritual atrophy sa buhay natin. And I pray mga kapatid na, hindi man natin makuha ito sa ngayon, ewan ko kung nakukuha ninyo, but I pray this is my prayer for each one of us. Now, application, identify an area in your life right now where God might be calling you to step out in faith. I-identify ninyo, alamin ninyo, hindi man ngayon agad, pero halimbawa, paggising ninyo sa umaga bukas, identify ninyo. Alam mo, can I just share this with you? Last week, parang sabi ko, June na, at 1 month na lang, or almost 1 month, ay July na, and then sa July 11, ay 55 na ako. So, I begin to in-evaluate ko ng konti yung aking buhay. Sabi ko, what have I accomplished lately na para bang matatawag mo na very significant accomplishment sa buhay ko now that I am 55? Sa ministry, anong gusto kong makita sa buhay ko? So na-realize ko na ito ay mahalaga sa akin. I began to, kung gusto ko itong makita sa ganito. So, nag-envision ako. The same thing na mga ini-envision ko dati. Na ganito. Subalit sa ngayon ay parang nakikita ko na parang, Lord, halimbawang hindi ko pa, wala pa sa akin ito, halimbawa 60, or kaya 65 years old ka, wala pa sa iyong nangyari ito. Sabi ko, ano pa mangyayari sa iyo? Ngayon na malakas ka pa, bakit hindi mo gawin ng mga bagay na kailangang gawin para sa kung anong nai-envision mo, para sa kung anong pagkatawag mo, bakit hindi ka humakbang at ayusin mo ang bawat araw sa buhay mo, ang bawat linggo, ang bawat buwan, at bawat taon, para hanggang sa pagdating ng 5 years, kung anong ninanais mo na mangyari, ay mangyari na nakikita mo. But you cannot just do nothing. And then expect na kapag ikaw ay 60 years old na, yung desire mo ay nangyari. If you are into the things of God and into spiritual growth, that at the end of your life at least, nagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo kung ano ang nilagay ng Panginoon sa puso mo. And my point is, hindi ito mangyayari sa buhay natin if we are going to just do nothing about it. Hahamunin ko na, i-challenge ko kayo, wag na ninyong hintayin na kayo ay mag-55 para ma-realize ninyo yung mga bagay na ganito. Ngayon kung saan ka man, 40 years old ka man, 35 ka man, isipin mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo sa ngayon. After 2 years, after 5 years, ano ang gusto mong mangyari? And then, sa gusto mong mangyari ito, ano ang gagawin mo sa mga susunod na mga taon ng buhay mo? Paano mo aayusin ito at magawa yung mga bagay na gusto mo, na dapat mong gawin para mapangyari ang kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? I realized this in my life. We are not waiting on God. God is waiting on us. Amen. So identify an area in your life right now where God might be calling you to step out in faith. I-challenge ko na kayo. Kung alam ninyo na meron kayong pagkatawag sa Diyos, na hindi, maring sa ngayon, hindi pa ninyo masyadong clear sa inyo. Pero alam na ninyo kung what God has called you, identify this area in your life. As early as this right now. Huwag na niyong hintayin. Ngayon po, June ano na ngayon? June 15. Kalahati na ng June. Sa susunod na buwan, pumasok na tayo sa second half of 2025. Pagtasok ng July, August, pagdating ng September, bibilis na parang tissue paper ang taon. Alam niyo yung tissue paper? The more it gets closer to the end, na luminipis ito, bumibilis ito yung hila mo. So gano'n, ang taon, ang buhay, gano'n din. Ang buhay, kapag lalo nang pinipis, parang tissue paper, pag hila mo, mas mabilis ang ikot niya. Mabilis ang hugot. Gano'n din ang buhay.
bumibilis. Ganon din ang bawat taon. Pagpasok ng September yan, bibilis yan siya. Malalaman mo, ay, January na naman, 2026. Yun yung nais ko na may paintindi sa buhay natin. Sa ngayon, sa pagtuturo na ganito, ang nais kong maintindihan natin, why don't you step out in faith? Huwag mo nang hintayin ang next year. Huwag mo nang hintayin na mag-birthday ka pa bago ka magmuni-muni sa buhay mo. Alamin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo sa ngayon. Planuhin mo ang buhay mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga plano. Amen. I don't know about you, but I don't want to waste my time and my life. At the end of my life, sasabihin ko sa atin, I want to hear, good and faithful servant. Pero ano ang ginagawa ko in order for me to hear that from my master? Praise the Lord. So last na, what is one area in your life where you know you should be acting? Anong area sa buhay mo sa ngayon na dapat nakikita mo, hinahakbangan mo? Anong area? Anong area sa buhay mo na alam mo na dapat humahakbang ka na pero wala kang ginagawa? Halimbawa, sa spiritual discipline mo, sa buhay mo. Sa araw-araw na buhay mo, alam mo na ikaw ay dapat na nagdi-devotion, nananalangin. Alam mo, para hindi ka manatiling stagnant, ikaw ay lumago, pero siniset aside mo. Or kaya naman, ano naman ito ba ay yung responsibility you've been avoiding? Meron kang gusto mong mag-volunteer. Isang responsibilidad na papasukin, pero ina-avoid mo. At nananatili ka na lamang doon sa iyong comfort zone. Walang paglago dyan. Amen. Or yung neglected na relationship. Maaring meron tayong relationship na meron tayong dapat na gawin, pero wala tayong ginagawa. Or a calling you're putting aside. Pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Na alam natin na doon tayo tinawag ng Panginoon sa buhay natin, pero wala tayong ginagawa. Humakbang tayo sa ngayon. Yun yung aking challenge sa atin. Commit. Kung nandiyan ba yan, commit today. Huwag nang bukas. Ngayon pa lamang. Kung gagawin mo bukas, ngayon ka mag-commit. Commit today to take one step, however small, to move from paralysis to purpose. Kasi pag wala kang ginagawa, paralysis yan siya.